Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay One Piece PH, shout out kay Bunso Picayo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling bumukas ang gate ng lungsod, sa labas ng gate ng lungsod, nagsanib puwersa ang apat na batang lalaki upang labanan ang isang Lotus platform sa kanilang mga balikat. Ang Lotus platform ay halos 2 metro ang haba, na may kabuuang 9 na palapag. Ang bawat palapag ng Lotus ay maingat na ginawa at nagsasapawan hanggang sa tuktok ng mesa ng Lotus platform. Ang ibabaw ng mesa ay gawa sa jade, na napapalibutan ng isang kurtina, at sa kurtina, ang isang tao ay nakaupo ng mahinahon sa oras na ito. Umupo siya sa pagninilay sa kanyang mga tuhod, ang kanyang mga kamay ay nakatiklop, at isang bilog na sombrero sa kanyang ulo, na mukhang madilim at kakaiba. Ang mga mukha ng apat na lalaki ay mapatla at waxed. Ang kanilang mga mukha ay pininturahan ng pula na may kasuklam-suklam na pula. May pulang tuldok sa gitna ng kanilang noo. Lahat ng apat na lalaki ay nakasuot ng double braids, parang 2 skyrocket. Nandito na ang sugo ng dragon. Hindi ka ba mabilis lumuhad? Pagbukas nila ng pinto, umuungal ang apat na lalaki sa malamig na boses. Kasabay nito, ang mga bulaklak ng lotus ay biglang nahulog mula sa isang lugar sa kalangitan at pinalibutan sila. Si Zhu Yanshu ay hindi nang ahas na maging pabaya. Bumaba siya mula sa kanyang kabayo at magalang na lumuhad patungo sa lotus platform. Hindi niya napigil ang sumigaw, nakita ni Zhu Yanshu ang sugo ng dragon, at pinagpala ang sugo ng dragon. Sa sandaling lumuhad si Zhu Yanshu, natural na lumuhad ang lahat ng entourage ng buong team at sabay-sabay na sumigaw para sa basbas ng espesyal na sugo ng dragon. Sa gitna ng karamihan, tanging si Ye Shijun sa ikalawang hanay ang malayang nakahiga sa sedan na upuan, at tanging si Fu Tian at iba pang mga confidant sa tabi niya ang lumuhad sa lupa tulad ng iba. Young Master Ye, si Zhu Yanshu ay kapansin-pansin. Natural, nakita rin siya ng mga tao sa Lotus stage. May magaan at eleganteng boses sa Lotus, tulad ng tunog ng kalikasan, ngunit ito ay talagang boses babae. Sa kanyang mga salita, ang mga paa ng apat na lalaki ay bahagyang nagsanga ng kaunti. Kahit na ang hanay ay napakaliit, hindi bababa sa ginawa nito ang Lotus platform sa kanilang mga balikat na bumaba ng kaunti. Maya-maya, bumangon ulit ang apat na lalaki. Sa ganitong paraan, ang Lotus platform ay nagmistulang ulo ng tao na bahagyang tumatango. Itinuring itong espesyal na sugo ng dragon na bumati kay Ye Shijun. Sa mga tuntunin ng posisyon, natural na kailangan ni Shijun na lumuhad at gumalang, ngunit alam ng lahat ang aktwal na posisyon ni Ye Shijun. Hindi maiiwasan ang bulgar na kagandahang asal. At the same time, kailangan mo siyang kamustahin ng matino. Matanda sa dragon. Ngumiti din si Ye Shijun at yumoko sa Lotus platform. Hindi alam ni Zhu na ang Dragon Special Envoy ay malayo sa pagtanggap sa pagdating niya. Hiniling din niya sa Dragon Special Envoy na ibagsak ang krimen. Ibinaon ni Zhu Yanshu ang kanyang ulo at malakas na sinabi, "Hindi ko ipinaalam sa iyo ng maaga, upang maiwasan ko ang krimen. Ngayon ang sitwasyon sa lungsod ay espesyal, kaya't maingat kong isinara ang pinto upang manalo sa halalan." Ano ang problema ni Lord Zhu? Lahat ay bumangon. Habang ang boses nahulog ang sugo ng dragon, ang mga tao ay sumigaw ng oo, at pagkatapos ay isa-isa silang tumayo. Ang dragon ay dumating mula sa malayo. Mangyaring magpahinga sa mansyon. Nang bumagsak ang mga salita, sinabi ni Zoyan at sumigaw sa kanyang mga tauhan, tumayo sa upuan ng sedan at tumugtog ng musika. Sa tunog ng mga instrumentong pangmusika, kasabay nito, automatikong umatras ang koponan, sa 2 hilera upang gumawa ng daan para mauna ang sugo ng dragon at ang kanyang partido.
Nang makita ni Ye Shijun na hindi kumilos si Lian Tai, ngumiti. Siya at gumawa ng isang kilos ng paanyaya ang kanilang mga paa at dinala ang Lian Tai patungo sa bahay ng Panginoon ng lungsod. Tuldok, kasabay nito, nagdagdag ito ng ilang kakaibang bilis ng kanilang bilis na naglakbay sila ng halos 10-10 metro sa pagitan ng mga pagtalon. Gayunpaman, para sa mga ito, hindi nagulat ang lahat. Nang makitang nauna na ang sugo ng dragon. Ikanaway ni Zhu Yanshua ang kanyang kamay at inutusan ang mga tropa na sundan siya, pinalo ang mga gang at tambol at tinitingnan ang tirahan. Sa oras na ito, bagaman hindi pinalamutian ang bahay ng Panginoon ng lungsod, nakapila na sa harap ng pinto ang mga hanay ng mga bodyguard at katulong. Pagdating nila sa pangunahing bulwagan ng Panginoon ng lungsod, ang mga tagapaglingkod sa bulwagan ay mabilis na gumawa ng tsaa at inilagay ito sa plato ng prutas. Pagkatapos ay nagmamadali silang bumalik. Halos habang sila ay umatras, ang 9 na palapag na lotus platform ay dahan-dahan ding nahulog sa harap ng pintuan ng bulwagan. Ang mga talulot ng lotus ay lumilipad muli sa buong kalangitan. Pagkatapos, dahan-dahang bumukas ang kurtina sa entablado ng lotus, at bahagyang lumuhad ang 4 na lalaki, "Welcome the Dragon Envoy." Sa pagitan ng mga salita, ang lalaking nakaupo sa lotus platform ay dahan-dahang bumaba. Bagamat siya ay nakayapak, ang kanyang mga paa ay kasing puti ng lotus root jade, na napakalambot at makinis. Ang pinakamahalagang bagay ay nakasuot siya ng asol, tulad ng isang diwata. Bagamat tinatakpan ng mababang sombrero sa kanyang ulo ang kanyang mukha, kung naruroon ang Aaron sa oras na ito, magugulat siya. Bahagya niyang itinaas ang kanyang kamay at marahang hinubad ang kanyang sombrero. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Ang mga tampok ng mukha ay 3-dimensional at perpekto, na may kakaibang kagandahan. Bagamat may manipis na belo sa kanyang mukha, hindi niya mapigilan ang kanyang mga mata na asol na langit na parang mga gemstones. Sa kanyang asol na damit at puting balat, misteryosong figure at balingkinitan na puting binti, lahat ng lalaking naruroon, pati na ang matandang may edad na, ay may udyok na kaya kung labanan sa mga oras na ito. Si Ye Shijun at Zhu Yanshua, 2 kabataan, ay nakasimangot, bahagyang nakabuka ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga mata ay nanatili sa kanya nang hindi gumagalaw. Kagandahan, tunay na kagandahan. Kahit na nakaharang ang kanyang cotton yarn sa kanyang mukha, hindi malinaw na nakikita ng mga tao ang kanyang mukha. Ngunit kapag nasulyapan mo ang dulo ng isang malaking bato ng yelo, malalaman mo rin ang kagandahan ng isang malaking bato ng yelo. Ang kanyang figure, ang kanyang damit at ang kagandahan ng kanyang balat ay nagbibigay sa mga tao ng isang napaka-flexible, espesyal at simpleng pakiramdam, na mahirap ilarawan ng detalyado, ngunit maaari itong magkaroon ng komportableng pakiramdam sa mainit na tag-araw tulad ng pagligo sa malamig na hangin. Kahit na sila ay may sapat na kaalaman at hindi mabilang na insenso, sila ay labis na nabigla at mahigpit na naaakit sa kanyang kagandahan. Hindi napigilan ni Ye Shijun na lunukan ang kanyang bibig. Bagamat nasa iisang barko siya at maraming sulat sa sugo ng dragon, kadalasan ay nakagawian lamang ito. Hindi pa niya nakita ang hitsura ng sugo ng dragon. Palagi niyang iniisip na ang kabilang partido ay isang matandang lalaki na may masamang mga mata, ngunit hindi niya inaasahan na maamoy niya ang isang babae kapag nakilala niya sa tore ng lungsod ngayon. Babae lang yan. Kung tutusin, understandable naman na siya ang pinakalason na babae. Sa makatuwid, sa imahinasyon ni Ye Shijun, ang ganitong uri ng babae ay dapat na ang uri ng nasa katanghaliang gulang na babae na may mga pangit na tao na gumagawa ng mas maraming kalokohan. Sa katunayan, ang babaeng ito ay hindi pangit, ngunit maaaring ilarawan bilang isang walang kamatayan. Tumakbo si Zia Wei at lumapit sa magandang babaeng ito na nakaasol. Mabuti pa rin ang Diyos sa kanya. Si Zhu Yanshua ay galit din sa kanyang mga mata sa oras na ito, at ang kanyang buong tao ay lalong nauuhaw. Bagamat napakakol ng kagandahan ng isang babae, ang kanyang katawan ay parang pagsabog ng bulkan. Obviously, this girl can inspire any man's wildness kahit nakamaskara. Sumulyap sa karamihan, ang dilag na nakaasol ay dahan-daang naglakad patungo sa bulwagan gamit ang kanyang mga payat na binti. Marahan na binangga ni Fu Tian si Ye Shijun, na nagpagising kay Ye Shijun, na nahuhulog sa kagandahan.
Nang makitang nakapasok na siya sa bulwagan, nagmadali itong sumunod. Pinamunuan ni Zhu Yanshua ang isang grupo ng mga pinagkakatiwalaan at hindi nang ahas na pabayaan sila. Mabilis niyang sinundan sila papasok sa templo. Sa bulwagan, ang dilag na nakaasol ay hindi umupo sa gitna, ngunit nag-alinlangan sandali sa harap ng upuan, na parang may hinihintay. Ngunit nang hindi na siya hinintay na magsalita, umutot na si Ye Shijun at umupo sa tabi niya. Halatang binigay niya ang kanyang upuan sa Beauty in Blue. Kahit na ang katayuan ng sugo ng dragon ay marangal, hindi ito maihahambing sa kanyang katayuan sa pagkabata. Natural na mag-isip ang magandang babaeng nakablo bago umupo. Ngunit hindi niya inaasahan na mas mabilis kumilos si Ye Shijun. Naipahayag na niya ang kanyang kahulugan sa pamamagitan ng pagkilos. Binawi ng Beauty in Blue ang kanyang mga mata at umupo sa gitna sa tulong ng 4 na lalaki. Lord Zhu, balita ko nagkakaproblema ka. Ang kagandahan sa asul ay nagangat ng kanyang mga labi, ngunit si Shijun ay sabik na makita sa tabing, umaasang masilip ang kanyang tunay na mukha. Si Zhu Yanshua, sa kabaligtaran, ay kailangang lumuhad ng mabilis sa oras na ito at walang magawa sa mapait na boses, ang mga nasasakupan ko ang walang kakayahan. Ang aking mga nasasakupan ay nagpadala ng mas maraming tao upang hanapin at arestuhin ang buong lungsod, ngunit bago siya natapos, ang magandang babaeng nakaasol ay biglang bamuka ang kanyang bibig at pinutol si Zhu Yanshua's words, ano ang silbi ng pagpapadala ng mas maraming tao para sa mga taong hindi mahahanap ng mga aso buong gabi. Pinagpapawisan si Zhu Yanshua, at ang buong tao ay natakot sa takot na maparusahan. Alam din niya na ang pangungusap na ito ay tinanggihan lamang ni Ye Shijun, at hindi nito mababago ang kanyang kapalaran, ngunit ano pa ang magagawa niya sa oras na ito? Lord Zhu, mabuti pang tumahimik ka na. Sa oras na ito, biglang ngumiti si Ye Shijun, hindi ba nandito ang sugo ng dragon? Nawala, nakikita ko kung paano sila mawawala. Then Ye Shijun proudly set his eyes on the beautiful woman in blue. Storytelling channel sa YouTube. Nang marinig ito, hindi nagbago ang kagandahan ng kulay asul. Nakatingin lang siya kay Zhu Yanshua sa lupa. Oo, nagmadali siya dito sa pagkakataong ito. Talagang pumunta siya sa lungsod upang hanapin ang isang malaking grupo ng mga tao na nawala sa kahilingan ni Ye Shijun. Nagpadala si Ye Shijun ng agarang kahilingan para sa tulong ilang oras na ang nakalipas. Nang malaman niya ito, ipinadala pa niya ang kanyang sarili ng personal. Alam niya na ang kaya niyang gawin sa personal ay dapat na apurahan at mahalaga, kaya hindi siya naglakas loob na magtanong ng malaki, kaya nagmadali siya. Siyempre, pagdating niya, wala siyang pride, bagamat may sarili siyang paraan. Kung si Shu noon, maaaring puno siya ng tiwala sa sarili at kahit medyo mayabang kapag nilalabanan ang mapagmataas na mata ni Ye Shijun sa oras na ito. Isipin mo ito, oras na upang mahulog sa lungsod. Ngayon ang mga ugat at mga panla ay pula, at mayroong kasing daming may kakayahan at iba't ibang tao gaya ng buhok ng baka. Bilang karagdagan, personal na tinutulungan ni Child Ye si Jingbing at mabubuting general. Ito ay isang kombinasyon ng dalawang puwersa. Hindi ito mabangis. Sa katunayan, ang kanilang lakas ay higit pa sa sapat upang harapin ang isang malaking lungsod, hindi banggitin upang kabkuban ang ilang iba pang mga tao. Ngunit ito ay bago. Pagkatapos makipagkita sa isang tao, sa katunayan, tumigil na siya sa pagkaladkad pataas. Bagamat ang mga araw na iyon ang pinakamasaya at pinakamalungkot para sa kanya sa kanyang buhay, hindi may kakaila na ito ang pinaka-hindi malilimutan sa kanyang buhay. Ang taong iyon, pinasaya niya ang sarili at nag-aalala, at tinuruan ang sarili ng maraming bagay. Kabilang sa mga ito, ang pinakamahalagang bagay ay hindi maging mayabang sa harap ng sinuman, kung hindi ay haharap ka sa kapahamakan anumang oras. Maaaring naiintindihan ng maraming tao ang katotohanan, ngunit ang pag-unawa at pag-unawa ay talagang dalawang magkaibang bagay. Ang una ay naalam mo ang katwiran at pagiging tunay ng katotohanan ito, habang ang huli ay ang lahat ng iyong personal na naranasan. Obviously, siya ang huli. Ang lalaki ay nag-refresh ng kanyang pangunawa at ketulusan ng paulit-ulit sa kanyang sariling mga aksyon, at pinarusahan din ang mga humahamak sa kanya o kampante sa harap niya. Kung ganito pa rin ang daan-daang libong tropa, how dare she trust them? Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari noong araw na iyon? Tumingin ang Beauty in Blue kay Zhu Yanshua at mahinang sinabi.
Magsasalita na sana si Zuyan Shua. Sa isang tabi, bahagyang umubo si Ye Shijun, halatang sadyang pinipigilan ito. Pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, ang proseso ay simple din. Sa huli, sinabi ni Ye Shijun ang kwento ng pagsira sa labanan sa templo noong araw na iyon. Sa proseso, lagi niyang tinatitigan ang magandang babaeng nakablo. Handa siyang sumagot, at natural ang layunin niya na maakit ang atensyon ng sugo ng dragon, ngunit ang ikinainis at ikinadismaya niya ay palaging nakatalikod ang babae at bihirang tumingin sa sarili kahit nasa proseso ng pagkukwento. Hanggang sa matapos siya ay malalim pa rin ang iniisip niya at hindi sineseryoso ang sarili. Si Ye Shijun ay nagalit sa kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ngunit kumpara sa galit ni Ye Shijun, walang pakialam ang Beauty in Blue. Ang buong mukha niya ay parang yelo, ngunit ang puso niya ay mabagsik. Magkatulad, magkatulad, magkatulad. Lahat sila ay napakalakas na sila ay walang kapantay. Lahat sila ay matapang na lumaban sa libo-libong tropa, tumingin sa mundo at magalit. Ang mga ito ay natural at walang pigil. Kung tutuusin, dapat siyang pumunta sa lupain ng pamilya ng demonyo, napakaraming bagay ang nagkataon. Sa pag-iisip nito, medyo nasasabik ang Beauty in Blue, at may kung anong pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit sa susunod na segundo, ang kanyang mga mata ay napuno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan. Ano ang iniisip mo? Kahit siya yon, ano? Makikita ko ba siya mismo? May mukha ka bang makita siya muli? Hehe, bitter lang. At saka, kahit hamakin mo ang lahat, ayoko ng ganitong mukha, ayoko ng ganitong buhay, at kahit desperado na makita siya, makabuluhan ba? Natatakot ako na hindi siya magiging masaya. Gusto pa niyang magpakamatay. Ang ilang mga tao ay nakatakdang maging mga dumadaan, ngunit ang dumadaan na ito ay mas mahalaga kaysa sa sino man sa paligid mo. Minsan ang mga bagay sa mundo ay talagang kahanga-hanga. Ano pa ba ang magagawa natin maliban sa buntong hininga sa sakit ng buhay at kapalaran? Sa pag-iisip nito, bahagyang nabuhay ang kanyang nakalubog na mga mata, nakuhang muli ang dalisay na liwanag ngayon, itinaas ang kanyang mga mata at tumingin kay Ye Shijun. Medyo komplikado ang mga mata niya. Gusto kong magtanong. Nang makitang sa wakas ay tiningnan niya ang sarili, ang orihinal na walang katapusang galit ni Ye Shijun ay biglang naglaho, ngunit sa halip ay puro saya at saya, okay. Yung mga tao ba, ang pinuno, tinatawag na. Aaron. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!